tinatanong mga ka-GPnatics, ano yung bagay na tinatanong natin dito? Meron kasi ako nakita o nabalikan nung way back then. Ito pa lang ito pa lang kapatid ni alias Totoy, mga kababayan, ay dati na pala itong, kumbaga dati na pala siyang nakilala o dati na pala siyang tawag dito mga kababayan, itinuro po ng biktima. Bakit? Ang tanong dito, bakit ngayon lang ito nahuli? Bakit ngayon lang nahuli? Bakit ngayon lang mga kababayan? Anong nangyari sa panahon ni Bato? Anong nangyari sa panahon ng Duterte administration? 'Di ba? Nakilala na pala dati ang kapatid ni alias Totoy. Bakit ngayon lang nahuli? Oh, mga kababayan, panoorin natin. Rewind lang tayo ha. At tingnan natin yung sinasabi dito kung bakit itong si ano muna natin yan. Nagtataka lang kasi ako, may lumabas din ngayon na tong si alias Totoy, mga kababayan, ay sinasabi niya na hindi daw yun yung kapatid niya. Pero panoorin muna natin itong nangyari dito. Agoy. Ayaw lumabas. Walang iya. Sandali Use code PANDA100 and get 100. Matapos silabas ng ABS-CBN News ng eksklusibong video sa pagdukot ng isang nawawalang sabongero noong isang taon, lumutang sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang lalaking itatago natin sa pangalang Pepe. Ayon kay Pepe, na isa ring sabongero, nakilala niya mula sa tindigang lalaki sa kaliwa na umaakay kay Michael Bautista kasama isa pang lalaki noong April 28, 2021. Ang lalaki anya sa video na nakasombrero at berdeng shorts ay nagtatrabaho sa sabungan kung saan dinukot si Bautista. Kasi po, nakakabay po doon sa lalaki sa may bandang kaliwa po. Nakapalala ko po siya. Sa grupo ng mga magsasabong. Nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa sabungang binanggit ni Pepe at sa farm ng mga manok panabong. Kung tindi nito mga kababayan, meron na pala silang hawak na video na yan. Dati pa, di ba? Dati pa pero walang nangyari. Anong nangyari doon? Inupuan nyo lang. Tinulugan nyo lang yung kaso ng missing sabongeros. Noong panahon na yun, mabuti na lang ngayon mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay nabibigyan ng pagkakataon na halungkat yung mga kasong kagaya nito na may pwedeng posibilidad na ito po ay malutas. Dito nga, dahil ito naturo na pala si Don dati na nakilala po siya na siya yung humawak o siya po, mga kababayan, silang dalawa. Bali dito kasi sinasabi ng PNP, yung isa daw dito ay yung kapatid ni Dondon, yung nasa kabila. At ito naman ay si Dondon. Base dito sa testigo na to na lumabas po at 4 years ago, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Pero again, wala pong nangyari dyan at si Dondon patuloy po na nakalaya. Diba? Tumakbo pa nga ito bilang isang mayor. Kaya nagtataka ka talaga, anong nangyari kung pagmasdan nyo maigi yung kilos nitong lalaki na to, mga kababayan, yung naka-green na short, nakasombrero, kung pagmamasdan yung maigi tapos yung galaw ni Dondon ay siyang siya. Yung galawa, kasi nakita ko kung paano maglakad si Dondon sa mga video, siyang siya talaga, pati yung build ng katawan, medyo lumaki lang yung tiyan ngayon ng konti, mga kababayan, pero siyang siya yun. Pero ganun pa man, nakilala ito, pero bakit walang nangyari doon sa kaso dati? 'Di ba? Doon ka talaga magtataka Nakilala, tinuro, mga kababayan, pero hindi man lang nakulong. Ultimo kaso, wala pong naikaso dito kay Dondon dati.
Oh, patuloy na nakakalaya. Tumakbo pa bilang mayor ng kanilang lugar. Tapos saka ito lumabas siya bilang witness daw di umano mga kababayan ng missing Sabongeros. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanap ng mga nawawalang sabungero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Dawit din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nakatutok live. Di ba, Ma'am Maria Palisok? Siya talaga yon. Si Dondon talaga yon. Tinituro siya. Kilalang kilala mga kababayan. Talagang, di ba? Lagi ko naman sinasabi noon meron talagang mga nagturo sa kanila. Sabi nga naituro sila ng maayos ng mga witness pero hindi po nakasuhan, walang nakulong mga kababayan. Kung doon pa lang magtataka na kayo anong nangyari sa mga kapulisan natin? Oy, nagtimpla ng kape ang asawa ko. Nakahalata. Thank you. Si Salima Rafran. Salima. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niya mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad yung paslamin sila? Puno pa rin ang paghihinagpis si Merlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Merlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay Sabong Tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz, multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga rito ay malitis to. Hearing, trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to. On the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Kasama sa basihan ng mga reklamo ang salaysay nakita nyo? At ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Nakita nyo kung paano maglakad si Dondon dito mga kababayan? Ayan, may pagkukumpara nyo doon sa lalaking nakakulay green kanina. Ito. Saan na yun? Ayan itong naka-green na to. Yung naka-green na short. Tapos yan itim na damit, nakasombrero. Same na same nung Dondon dito mga kababayan. Yung ipinakita natin. Ito. Same na same kung paano maglakad. So, ibig ko bang sabihin, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ganun na ba ka-bobo? Ganun na ba ka-walang hiya? O sabihin natin, ganun na ba ka-walang saysay yung mga investigador natin nung nakaraang mga taon, mga kababayan? Di ba? Ito ay inilabas pa, nag-imbestiga pa sila dyan sa Senado, sa pangunguna ni Senator Bato, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Pero anong nangyari? Bakit patuloy
tumagal na ganong katagal na panahon, 4 na taon, mga ka-GP Natics. Oh. Samantalang si Dondon na pinpoint na ng witness, mga kababayan. Pero wala pa rin silang nakuha. Oh, sa madaling salita, kung walang nakuha, mga kababayan, ano to, ganun sila kahina? Or ganun kalaki ang nakuha nilang pera? Ganun ba yon? Ganun lang naman eh, mahina ba talaga sila? O malaki yung pumasok sa kanilang bulsa? Sa mga nag-iimbestiga. Kasi nakakapagtaka eh. Naituro naman pala ng witness, mga kababayan, si Dondon. Pero bakit walang nangyari, walang napala? Kaya ang katanungan ko, mahina ba talaga yung mga kapulisan natin? O malaki ang kanilang napala? Diba? Na ang sa mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Reliability niya Zoe, ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang 8 a.m. withdrawal na 8 a.m. ng isang missing sa that's exactly my point. Mga kababayan, Ma'am Maria Palisok, marami po ang nagpoprotekta. Diba? Imposible naman yung mga pulis na yan, Diyos mio Marimar, sa tagal ng, diba? Sa tagal nila sa serbisyo, hindi nila kaya magkaroon ng case build-up. Hindi man lang nila na-hold. Hindi man lang nila naipakulong itong sila alias Totoy. Patuloy na nakalaya, patuloy, nangampanya pa. Eh kung nanalo yun, di nauto pa tayo. Diba? Paano kung nanalo yun, mga kababayan? Ito kasi ang iniisip ko dyan eh. Paano kung nanalo yun? Lalabas kaya si alias Totoy? Lalabas kaya siya bilang witness, mga kababayan? O Ma'am Jeanette Ignacio, diba? Sobrang yabang pa ni Bato. Pero walang nangyari. Sabi ni IDAC, pera-pera lang yan, GP. Kaya nga eh. Yun ang masaklap, mga kababayan. Tapos yung presidente pa noon, ang sinabi niya, ay di nyo na makikita yan. Missing sa bungero, sigurado ako. Sinunog na yan. At pinatay. Kaya hindi nyo na makikita. Wala na kayong makikita. Sabi niya pang ganon, mga kababayan, parang pinapatay niya na yung loob ng mga biktima para sila ay magpatuloy at magsampa ng kaso. Doon pa lang sa pagsasalita na yan, mga kababayan, parang meron ng ginawang alon nitong mga to eh. Diba? Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ang pagpatay. 10 tao yung na-witness siya pa rin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla. Nga naman Jendo, maybe if there's a Jendo, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Nakausap namin ang ilan sa mga kaanak ng mga sabungero at kinumpirma nilang kasama sa reklamo si Barreto, pati ang dating PNP-NCRPO chief na si retired General Jonel Estomo. Nauna na ring sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na Patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang at ng iba pang mga inireklamo. Pero nauna nang sinabi ni Ang, Barreto at Estomo na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Ito pa ngayon, mga kababayan, mga ka-GP Natics, di ba, sinasabi nga rito nung kapatid na si Ella Kim ay nakita niya di umano ang malagim na pagpatay kung paano katayin, mga kababayan, mga 10 tao daw yung nakita niya kung paano pinapatay. Bayam sa kapatid ni Dondon Patidongan na si Ella Kim, isiniwalat niyang utos ng isang pulis na gamitin ng ATM card ng isa sa mga nawawala na nakuha naman ng CCTV. Nasaksihan din umano ni Ella Kim ang malagim na pagpatay sa ilang sabungero. Narito ang aking eksklusibong pagpapalala. Lulan ng mga bomb at bulletproof na sasakyan. Nakakonvoy na nagtungo sa Department of Justice sa Maynila si Dondon Patidongan alias Totoy kasama ang nakababata niyang kapatid na si Ella Kim.
Tulad ng kuya niyang si Dondon, tatayo rin si El Hakim bilang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inamin ni El Hakim, siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos. Utos anya ito ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung ATM, pero nung mga time na yun, hindi ko alam na missing sa bungiro pala yung ATM na yun. Nalaman ko na lang yun nung lumabas na ang balita. Gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert na pinagsuspensya sangkot sa tsope. Ako siguro mga kababayan, masasabi ko na mas magiging effective itong mga kapatid ni Dondon kapag sinabi nila na sila ay talagang inuutusan na pumatay, inutusan na... Kasi dito mga GP Natics, makikita nyo yung point mamaya. Maglalabas ng statement si Dondon na nililinis niya yung mga pangalan ng mga kapatid niya. Dayaan sa sabungan. Pinapacheck kung malaki bang laman, malaking kinita nila. Ikaw ba ready na gawin yung ginawa ng kapatid mo na malalagay? Kasi kung nakikita ka o nakita mo yung pagpatay, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka, 'di ba? Ibig sabihin may malaking involvement ka. Ibig sabihin mga kababayan, you are really belong to the group, 'di ba? Alam mo naman sa sindikato kapag may ganyan, hindi ka pwede basta-basta kumalas na lang. So, might better siguro para sa akin wag nang magtakip, 'di ba? Dapat sabihin mo na all out. Ako inuutusan 'yan. Na ganito ganyan. Na pumatay, gumawa ng ganito kasi pag withdraw mga ka-GP Natics, hindi ka naman bibigyan ng ATM or hindi ka naman sa ipagkakatiwala na magtingin kung magbalanse kung magkano yung pumapasok or magkano yung laman ng ATM kung walang tiwala sa iyo yung tao. So sabi ko nga, mas magiging effective sila kapag sabihin na nila na sila mismo yung inuutusan. Kasi kapag tayo po, mga kababayan, mga ka-GP Natics, may personal knowledge, pinagawa sa iyo yun, mas paniniwalaan kaysa yung medyo, hindi ko kasi alam na sa missing sa bungeros yun. 'Di ba? Mas nagkakaroon ng agam-agam. Lalo sa alanganin dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na nakapasela. Handa po akong siwala at lahat ng aking... Zoe, shoutout sa iyo ha. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni El Hakim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Ano niya buti ko nakarating doon kung saan yung batayan. Nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, kung paano binubutasan yung mga raman-raman. Nung hindi na natin tingnan, natatakot na siya. Kita nyo, dinadala, nakarating doon yung kapatid niya, mga ka-GP Natics. So dapat, sabihin nila kung ano talaga yung position nila doon sa grupo ni Atong Ang. Kasi pag medyo inatras mo yung sarili mo, mga kababayan, medyo foul yun. Parang mababawasan ng konti yung sa'yo ng tao. Mas maganda kasi, lumalabas ako ngayon. Dati akong utosan ni Atong Ang, pumapatay kami, ganito ganyan. Ako yung inuutusan na ganito, ganito ganyan. May specific, 'di ba? Be specific. Hindi yung medyo hesitant ka pa na sabihin ng lahat. Mag-all out ka na. Pumalag si Dondon sa pahayag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. Kaso na ako, kailangan ba nila ako kasuhan? Para saan? Kita nyo, pati siya. May kaso na ako, bakit kailangan pa nila akong kasuhan? Para saan? Mga kababayan, nakikita ko dito na talagang ayaw nilang i-involve yung sarili nila sa nangyaring krimen. 'Di ba? Yun ang proseso Kailangan kang kasuhan. Sabi mo, gusto mo may pasok sa Witness Protection Program. So therefore, kailangan ko munang dumaan doon. Ikaw talaga doon, no? Malaking tanong ko. Kaya ngayon, kakausapin ko si Suji na pwedeng yun na muna ang online, yung WPP ko. Tatakbo pa ng isang taon yan bago ako malagay sa WPP. Mag-alas 10 ng umaga, nakarating ng DOJ sa Maynila ang convoy ng magkapatid. May nagsabi pa nga sa akin yan kanina
nung kausap ko. Sabi niya gano'n, GP, parang ang tingin ko dito kay Don na parang gustong iligtas niya yung sarili niya. Inuuna niya pa yung sarili niya na mailigtas kaysa malutas yung problema. Napaisip tuloy ako sa kanyang statement na ito, mga kababayan, parang mas inuuna niya nga na ilihis yung sarili niya, na iligtas yung sarili niya na maasunto kaysa doon sa malutas yung problema. May ganun talaga ako nakikita